Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamalong po, dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng mundo o bansa tayo naroon, naway maingatan po tayo. Samahan niyo po ako mga katambay, komentuhan po natin itong kaganapan po, lalo po sa ating bansa. Ang sinasabi nga po natin ng ating mga kababayan, ano na ang mga proyekto po sa loob ng 3 taon ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na po yung sinabi niyang natapos niyang 5,500 flood control mga kababayan. Yun po ang kanyang pinagmalaki noong nakaraang SONA. Pero ngayon, meron naman po siyang inauguration. Meron po siya inauguration po na ginanap dito po sa parting norte o NCLEX mga katambay. Ito po yung Candaba, itong third viaduct project po na sa tingin po ng mga sinasabing bagong Pilipinas ay proyekto po ito ng Pangulong Marcos. Pero sa totoo po, ito po yung inumpisahan po, parte po ito ng build ni dating Pangulong Duterte na tinapos lang po at nagtapos po ito sa panunungkulan na po ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon po, nagpahayag po ang Pangulong Marcos pero iniintay po natin na banggitin man lang sana ang dating Pangulong Duterte dito po sa mga proyekto po ng build. Pero never pong mabanggit o ma-mention man lang ang dating Pangulong Duterte sa mga proyekto na katulad po na ito na inauguration na po na siya na po ang sinasabing may credit, naka-credit na po sa kanya ang mga ito. Painggan po natin mga katambay. The North Luzon Expressway Third Viaduct is a fulfillment of a promise of safer, faster, more reliable travel for every Filipino. For nearly 5 decades, this bridge has carried the aspirations of countless Filipinos, workers, farmers, entrepreneurs, businessmen, families, and bringing them together closer to their destinations and to their loved ones and to their work. This viaduct has likewise evolved to meet the needs of a growing population and economy. From a 2-lane design, it expanded to 3 lanes in each direction by 2017, now accommodating over 80,000 motorists every day. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Let me assure... Sinama na po pala ni Pangulong Marcos mga katambay sa kanyang proyekto na Build Better More. Nasa proyekto niya na po ito ng Build Better More. Ito pong Candaba, yung viaduct project po mga katambay na sinimulan po ng build ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, nasa programa niya na po ng Build Better More mga katambay sa Pangulong Marcos Jr. Though everyone, the Department of Transportation and the Toll Regulatory Board are implementing measures to ease congestion and to ensure smoother travel across this corridor. Together, let us create a bagong Pilipinas, one where progress is felt in every corner of the country, where development is inclusive, and where opportunities are within reach for every Filipino. po mga kababayan, kasama pa po ang speaker ng Kamara mga katambay. Dito po sa inauguration po
na ginanap po dito po sa Candaba Viaduct, mga katambay, na sinasabi po nga napakahaba po itong proyekto nito, tulay, karsada, na talagang kapaki-pakinabang po sa mga taga Luzon, lalo po sa norte, mga katambay. At talaga ipinagmalaki po ng Pangulong Marcos kasi kasama ito sa kanyang programa o proyekto na Build Better More, mga katambay. Totoo po ba, mga katambay, na talagang proyekto po talaga ng Pangulong Marcos Jr. ang Candaba? Ito pong kabuuan halos ng na sinasabi po nating na nasa Luzon, kasi po halos sa kanya po magtatapos talaga ang karamihang build ni dating Pangulong Duterte. Puro inauguration po ang mangyayari po sa Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Yung mga proyekto niya po ay hindi po yata matatapos sa panahon niya, mga katambay. Ang maraming matatapos po, real talk, ang mga proyekto po ng build ni dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, napakalaki po ng pondo na ginugugol po natin sa DPWH. Napakalaking pera po, billion po. Pero nagtatapos po sa ganito pong inauguration po ang ating Pangulong Marcos, at puro sa kanya na po nakakredit, mga kababayan. Pero panoorin po natin kung saan po nagmula ang sinasabing proyekto. Kung kanino po ba nagsimula ang sinasabing isa po ito sa programa, ang Candaba Viaduct, na longest bridge in the Philippines. Meron pang ganyan at marami pa pong iba. Parte po ng build. Panoorin po natin ito, mga kababayan. Welcome to my channel! Please subscribe and click the bell! Yan po, mga kababayan, napakahaba pa po niyan, mga kababayan, yung proyekto na yan. At yan po ay napakatagal na rin po na sa panahon pa po ng mga unang presidente, kasama na po ang dating Pangulong Marcos Sr. po sa mga programa na yan, mga kababayan. Yun nga po ang sinasabi nga po natin. Yung sinasabi po natin, hindi po ito nasimulan sa panahon po ng Marcos Jr. Ito po, tingnan pa po natin yung iba. Meron pa po rito. Napakahaba po kasi nito. Itong proyekto po na ito ng build sa ilalim po ni dating Pangulong Duterte sa norte. Di ba? Napakarami po dyan na mga karsada. Yan po. Napakarami po. Mga magkukunik po. Di po ba? May mga bypass pa po yan, mga kababayan. Mga tulay, mga parte po ng Pampanga, hanggang sa dulo po yan ng norte. Hanggang Baguio. Marami pong proyekto, mga kababayan. Ang build.
Kaya po napakaraming programa po ang build ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Lalo po yung mga sinasabi natin mga tulay na talagang magkukonek na po at magpapabilis po at magpapababa po ng volume ng traffic po, lalo po sa Luzon at sa Norte po, mga kababayan. At ganoon din po sa South. Sa parte po ng South ay may mga proyekto rin pong build ang dating Pangulong Duterte. Lalo syempre sa Metro Manila. Nakita po natin ang mga proyekto dyan. Yung subway, magtatapos din po yan. May matatapos po yan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. At syempre po, yung napapakinabangan na po, yung Skyway. Yung Skyway po, maraming presidente po ang nag-umpisa niyan. Panahon pa ni Gloria, ni Aquino, at nagtapos po sa panunungkulan po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Kaya lang hindi po kasi credit grabber ang dating Pangulong Duterte. Talagang hindi po niya nilalagyan ito ng mga pangalan o sinasabing mga litrato. Yan po kasi pera ng bayan. Pera po kasi ng taxpayer ang ginagamit po ng mga presidente, lalo po sa mga proyekto. Kaya nga po, napakinabangan po natin ang 6 na taon ang ating mga tax. Nakita po natin ang ating mga tax, ang ating binubuwis sa ating bansa. Nakikita po natin dahil sa dami ng programa, proyekto ng dating Pangulong Duterte ay kapakipakinabang at proud po tayo na nakita po natin ang ating mga taxes kahit po tayo nakakautang at pinauutang tayo ng mayayamang bansa, pero nakita mo yung inutang mo, mga proyekto, programa na kapakipakinabang. Katulad po nito. Parte po ito. Itong yung Cardaba Viaduct project po na binuksan po nila. Ito pong sinatawag na third viaduct na programa po. Ay parte po ito ng build ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga lang sinasabi ni Kamanong, never ma-mention po. Never ma-mention ng Pangulong Marcos Jr. yung kagandahan po ng build ni dating Pangulong Duterte na sila po sa panahon po nila ngayon, sila po ang nakikinabang, puro inauguration na po ang gagawin po nila, mga kababayan. Dahil itutuloy na lang po nahando na yung proyekto, itutuloy mo na lang sa sandaling panahon, matatapos na ito. Isang daling panahon. Kaya po yung sinasabi po na kilalaki po ng pondo na nakukuha po ng pamahalaan natin dahil nagbabudget po ang ating bansa na hindi bababa sa 6 trillion. Di ba? 6 trillion pataas every year. Pero wala pong talagang sinasabing build better more ang administrasyon po ni Pangulong Marcos. Iilan-ilan lang po ang kanyang mga proyekto dahil ang karamihang proyekto po ngayon na natatapos ay sa panahon pa po ng build ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, ang lahat po ng credit ay siyempre po dito na po pupunta yon dahil hindi naman po sila credit grabber, mga kababayan. Di ba? Nakita naman natin na hindi sila credit grabber. At siyempre, sa tulong na rin po ng mainstream media, siyempre, napakalakas po at napakabango ng bagong Pilipinas. Kaya po lahat ng proyekto natatapos, siyempre, talagang ipagmamalaki po, lalo po ng mainstream media dahil sa panahon ng Pangulong Marcos natupad, nangyari ang mga proyekto na ito. Wala na yung mga sumunod na Pangulo. Pero okay lang po yun. Tanggap naman natin yun dahil unang-una, pera po ng taong bayan yan. Hindi po pera ng Pangulo ng Pilipinas yan. Ibinoto lang po natin siya bilang leader pero hindi natin siya binoto para maging hari o kaya maging credit grabber. Hindi po tayo naghahalal ng Pangulo ng Pilipinas na ito isang hari at isang credit grabber. At syempre, hindi tayo naghahalal ng Pangulo na ang pera ng Pilipinas ay mapapasa kanya ito. Hindi po ganon. Yung pera na hinahawakan ng Pangulo ay kailangan niya pong tumbasan po ng mga proyekto, programa. Kaya nga lang, hindi po natin nakikita yung totoong programa na galing mismo sa kanya. Una-una, napakarami niyang promises na wala pang natutupad. Yung seguridad ng mga Pilipino, lalo sa sinasabi niyang mabuting buhay, masaganang buhay, bilihing sapat, kaya ng bulsa, kaya ng makakarampot na kita natin dahil sa liit ng sweldo na binibigay sa atin ng mga oligarko.
ang ating mga sweldo araw-araw ay kililiit. Ang pangako ng Pangulo, lalo sa pagkain, lalo sa bigas, ay hindi natutupad sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan. At marami pa, mga kababayan, yung kanyang mga sinabing mga pangako, trabaho. Ano po ang nangyayari sa trabaho natin? Hirap na hirap po tayo mag-produce ng maraming programang trabaho sa ating bansa. Ang natuklasan po natin mga programa at proyekto, isang damukal na korupsyon na nangyayari po ngayon sa paghawak po nila ng pera ng bayan. Napakaraming questionable, lalo po sa institusyon ng Kamara na sinasabi ng Vice President. At ganun din po sa First Lady na sinasabi ng Vice President. Hindi halal ng bayan pero kumukuha ng limpak-limpak daw na salapi ang First Lady. Ganon din po ang mga programa ng Pangulo. Nung mismo yung kanyang programa ay nakita po natin, tinatangay lang po ng tubig at ng sinasabing malakas na hangin at malaking volume ng tubig daw, mga kababayan. Nakita po natin yung mga programa po, lalo po yung pinasok po nilang negosyo, kanila po yan. Kaparti po ng kanilang administrasyon yan, yung Maharlika Investment Fund. Ano na nangyari dyan? At yung ginto, ibabalik tanaw lang natin, yung ginto, tuni-tuniladang ginto, yung mga pera natin na contribute natin sa PhilHealth, bilyon-bilyon. Ganun din sa GSIS, sa SSS, mga kababayan. Ano na po ang mga programang kinuha nilang pera? Ano kaya ang mga programa, project na ipinalit nila rito? Kahit po illegal daw po ang paglipat dahil ito po ay pera ng mga contribute ng mga Pilipino. Contribute po ito ng mga Pilipino. Pero napakabilis po nilang nailipat, mga kababayan. Ano kaya ang meron na hindi natin alam na kayang-kaya nilang gawin lahat kahit ito'y labag sa saligang batas? Impossible. Walang imposible sa kanila. Sa atin, sa atin impossible. Pero sa kanila, walang imposible. Kaya nilang gawin lahat ang gugustuhin yata nila. Kaya dito mga kababayan, ang nakita po natin, ang programa pong ito, na talagang proud na proud po ang Pangulong Marcos kasama po ang Speaker ng Kamara, ay talagang very proud po sila sa natapos po dito po sa sinasabi inauguration, dito po sa NCLEX, Candaba, 3rd Viaduct Project po. Natapos po at pakikinabangan na po ng ating mga kababayan sa Norte at syempre po ng buong Pilipino, lalo kung madadaan ka sa lugar na ito. Kapaki-pakinabang po mga kababayan. Kaya proud po ang mga Pilipino, nagkaroon po tayo ng isang dating presidente, nagkaroon po tayo ng isang presidente sa ating bansa sa pangunguna po ng dating Pangulong Duterte, yung kanyang programang Build, mga katambay. Napapakinabangan po ng taong bayan at malaking pakinabang po ng isang presidente ng walang mga programa na nakikita mga Pilipino. Nagiging programa niya ngayon, nagiging panakit butas po yata sa mga korupsyon nangyayari sa ating gobyerno. Nagiging panakit butas po eh. Wala kang mga programang malalaki. Siyempre, pagka may mga natatapos ng build, pwede mo yata itong ipantakip. Lalo kung may mga korupsyong issue sa iyong pamamahala. Pwede mo ipantakip na akin yung mga programa na yan. Diyan napunta ang pera ng bayan. Diyan binuhos ang pondo taon-taon na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pera ng bansa. Yata, mga kababayan. Di po ba? Pwede kasi gawin mong pantakip yan eh. Kung mayroon ka mga isyong korupsyon, mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, di ba, mga estapa na ginawa mo sa pera ng bansa, ng bayan, ng taxpayer, ito, pwede mo gawin dahilan ito na yung programa na natatapos sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ay pwede mo i-credit yan eh. Pwede mo i-credit sa sarili mo na akin yan. Diyan ko binuhos ang pera ng taxpayer. Pwede po yun, di po ba? Pwedeng mangyari, di umano yan, mga kababayan. Kaya dito po, proud na proud po ang bagong Pilipinas. Lalong-lalo po siyempre, ang mga panatiko po. Lalong-lalo sa social media, mga proud po yan. Yung mga hindi po nababayaran ng sinasabi ni Banat Bay, mga hindi nababayaran vlogger. At ganun din po ang mainstream media natin, mga tambay. Kaya lang, may iniintay po kasi si Kamanong eh. May iniintay si Kamanong na paputukin po at pag-usapan po ng mainstream media
at ng mga sinasabing detractors po ng Vice President at dating Pangulong Duterte. Gustong-gusto ko pong abangan kung ano po ang topic nila dito po sa confidential intel pan na pinalabas po ng COA, na pinakamalaking nagastos na intel pan and confidential pan ang Pangulong Marcos Jr. na hindi po bababa sa 4.56 billion pesos. Ano kaya ang masasabi rito ng mainstream media, mga makabayang black, mga sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF, at syempre po ang mga vlogger po, mga detractors po ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte. Inaabangan ko po mga katambay kung paano po nila pangangatwiran, paano po sila gagawa ng magandang content para po pasabihin po sa ating mga Pilipino na napakalinis po na paggastos ng confidential intel pan ng Pangulong Marcos. Nakatanggap-tanggap po na hindi po tayo magdududa, wala po tayong pagdududa sa paggastos po sa loob lang ng 12 buwan, yung 4.56 billion pesos. Samantalang sa Vice President, tinga lang doon sa intel and confidential pan ng Presidente, tinga. Pero napakalaki po ng hinahanap nilang sinasabing corrupt o talagang hindi tamang paggastos ng intel and confidential pan ng Vice President. Pero abangan po natin kung paano nila po ito bibigyan ng katwiran. O kaya magtataengang kawali na lang po yata sila riyan. Hindi na nila papansinin yung pinalabas ng COA. Di ba? Tangi sa Vice President lang sila. Tututok ng tututok. Pero sa Presidente, hanggang ngayon, inaabangan ni Kamanong, walang nagbablog tungkol po sa paggamit kung ito'y tama at kailangan din imbestigahan ang intel confidential pan ng Pangulo. Wala pong yumayaw-yaw, mga kababayan. Kung meron man, nagkakamali si Kamanong, patawarin nyo kung meron man mga detractors na tinatapik na nila ang confidential intel pan ng Pangulo na gumastos ng hindi bababa sa 4.56 billion pesos, mga kababayan. Muli po mga kababayan, proud po si Kamanong, natapos po ang mga proyekto ng build ni dating Pangulong Duterte. Dito na po sa inauguration po na si Pangulong Marcos Jr. na po ang talagang nakakuha po ng credit sa mga proyekto po. Proud po tayo dahil yung proyekto po ng build ay natapos dahil pera po ng taong bayan ang ginugol at ginastos dyan. Karapatan po ng taong bayan, ng taxpayer, na pakinabangan po yan. Hindi po na ibubulsa at na ilalagay lang po sa vault. Yung iba naman, sininagawa po nila, dinideposito sa ibang bansa ang pera ng bayan. Huwag naman sana magkatotoo ang sinasabi ni Kamanong, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po muli mga kababayan sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa po sa muli. Paalam. Bye-bye.